Lagi ako nag-aalarm ng 9:30, 9:40 ay bumangon na ako. Oras na naman kasi para mag-asikaso at pumasok sa trabaho. Dahil tapos na nga ako maligo at magbihis, kaya tinatanggal ko na lang itong cover ng bedsheet ko. Ilang buwan na rin kasi itong hindi napapalitan at hindi nalalabhan. Kaya naman bago ako umalis ay papalitan ko muna ito ng bago. Minsan kasi parang may nararamdaman ako na may sumasalakay sa akin. Pero nung tinignan ko nga ay wala naman akong nakikita. Siguro nga kaya ako nangangati kasi ilang buwan na rin kasi itong hindi nalalabhan. Kaya bago ako pumasok ng trabaho ay tatanggalin ko muna ito lahat. Para bukas pagka-uwi ko masarap na ang tulog ko. Dahil tapos ko na mapalitan ang cover ng kama at napundahan ko na rin yung unan, magwa-warm up muna ako. Para pagkapasok ko sa trabaho ay nakakondisyon yung buong katawan ko. Isa na nga rin pala sa dahilan dahil gusto ko rin lumiit yung tiyan ko. Dahil madalas na rin kasi ako nagluluto at panay kain na lang ang ginagawa ko. Gusto ko na nga rin sana iwasan at bawas-bawasan yung pagkain. Kaso ang problema hindi ko pala kaya mag-diet. Lalo na kapag magluto ako ng masasarap na ulam ay talagang taob ang isang kalderong bahaw ng kapitbahay nyo. Naka-painting setup nga din pala ako kaya medyo sumakit din yung tiyan ko. Bago nga pala ako pumapasok ng trabaho ay naglalagay pala ako ng cream sa mukha ko. Ginagawa ko pala ito araw-araw para hindi mamuti yung mukha ko. Minsan kasi kapag hindi ako makapaglagay nito ay sobrang dry na dry yung mukha ko. Kaya kailangan ko maglagay nito para fresh from the farm bago pumasok ng trabaho. Pinahid at kinalat-kalat ko lang yan sa mukha para maging pantay naman. Baka maya hindi maging pantay at maging kulay gatas at kape yan. Pagkatapos ko nga pala maglagay ng cream sa mukha, maglalagay naman ako ng wax sa buhok. Ito nga pala yung ginagamit ko sa buhok para maging maganda namang tignan. Paminsan-minsan kailangan din natin maging pogi. Kahit pagod at puyat tayo sa trabaho ay wag pa rin natin pabayaan ang ating sarili. Nagdakot nga lang din pala ako ng konti gamit ang daliri ko. Ipapahid ko lang ito sa palad para hindi mabuo-buo kapag in-apply ko na sa buhok. Mahigit 32 years na nga din pala ito ginagamit ko hanggang ngayon. Sa sobrang tagal ko na nga itong ginagamit ay kulang na lang ay kunin akong model. Kaso hindi naman bagay sa akin para kunin ako maging model ng hair wax. Sa sobrang ganda nga ng wax sa buhok ay para wala din naman nagbago. Dahil anong oras na nga din ay magtitimpla muna ako ng kape bago ako pumasok ng trabaho. Nescafe coffee nga din pala yung iniinom ko bago ako pumasok ng trabaho. Dahil sa sobrang pait na ito at puro ay pwede ka na itong ipaglaban. Kapag ito nga yung iniinom ko ay talagang gising na gising yung kaluluwa ko. Andito na nga ako sa kusina para magpakulo ng tubig. Binitbit ko na yung tasa at yung tabo na may tubig. Isasaksak ko na nga itong heater para makapagpakulo na ako ng tubig. Madalas kasi talaga ako nagkakape kasi gusto ko mainitan yung sikmura ko. Maglalagay nga rin pala ako ng konting tubig kasi ako lang naman mag-isa yung magkakape. Nung dati nga ay hindi ako nagkakape ng puro at naglalagay pa ako ng creamer. Nung nalaman ko na maganda daw yung benefits ng kape kasi pwede ka daw netong ipaglaban. Kaya ngayon naging stick one na lang ako dito sa Nescafe. Kaya kung ako sa'yo ay mag Nescafe ka na. Ayan, dahil kumulo na nga pala yung tubig ay maglalagay na ako dito sa tasa. O diba, kitang-kita mo na purong-puro yung kape. Ganyan ako magkape para gising na gising yung kaluluwa ko. Minsan kasi kapag nakaidlip ako yung kaluluwa ko ay palakad-lakad din. Dahil naghahabol ako ng oras kaya nagsuot na ako ng medyas. Ipa-fast forward ko na para mabilis yung pagsuot ko ng medyas. Pagsusuot na nga din pala ako ng sapatos. Itatali ko lang ng mabuti itong sintas para hindi humiwalay sa mga paa ko. Ayan, dahil patapos na nga din pala ako magsintas, ready na para iakbang at magtrabaho yung mga paa ko. Pero bago nga pala yan ay magkakape muna ako. Sa sobrang sarap nga pala ito ng kape ay talagang buhay na buhay ka. Pati dugo mo na natutulog ay talagang magigising. Minadali ko na yung pag-inom ng kape kasi aalis na ako. Bago nga pala ako umalis ay papatayin ko muna itong mga ilaw. Napansin ko nga nung nakabukas yung ilaw sa CR kaya papatayin ko muna ito bago ako umalis ng kwarto. Isasarado ko na nga din pala itong pintuan ng CR para hindi lumabas yung mga amoy-amoy niya dyan. Binuksan ko na nga rin pala itong pintuan para makalabas na rin ako. Sa mga oras nga pala yan ay nagmamadali na rin akong bumaba. Nasa 4th floor yung flat namin kaya magmamadali akong bumaba ng 4 na palapag. Pero bago nga yan ay isasarado ko muna itong pintuan. Mamadali na nga akong bumaba ng hagdanan kasi baka maya maiwanan ako ng sasakyan. Wala din naman akong pera para mag-taxi. So ayun guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye bye!